my beloved Boss Mike Cervera. Ano pong observation nyo? Tignan nyo, mga kababayan, pansinin nyo ho, ito ho ba yung tutugma sa mga litanya netong asawang una ni Digong, ito hong nanay ni Sara, tutugma ho ba sa kanilang katwiran, mga kababayan ko, na si Digong ulyanin na talaga? Ito kakadalaw lang, pakinggan ho ninyo. Ma'am Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digo? He is okay. He's happy also seeing us. O, kita nyo mga kababayan, he is okay. He is happy to seeing us. Masaya siya na nakita kami. Siya ay okay. Akala ko ba mga kababayan, wala na ho itong makilala si Digong. Tulad ng sinasabi nila. Pero bakit to sinasabi ni Elizabeth okay daw at masaya na makita sila? Di po ba? Si Raulo pala talaga to si Sara Pinagkakalat na ulyanin na yung tatay niya, Pero mga kababayan, dito sa sinasabi ng kanyang unang asawa, hindi ho si Hanilit ang unang asawa, ha? Mga kababayan, mukhang pangalawa lang ho yun, nanay ho ni Kitty. Yan po, ito ho talagang original. Tuloy. And jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah. Kita nyo, jolly? Tutugma ba yan sa pinapakalat nila? Na ito daw si Digong, mga kababayan, ay mahina na ulo. Sabi, kung pagbabasihan ho itong sinasabi, nakakadalaw lang ng asawa, malayo, mga kababayan, sa katwiran Malayong-malayo ho. Yung pong kinakatwiran nila na eto nga, si Digong ay meron na hong amnesia. Mga kababayan, ang layo-layo ng sinasabi ni Elizabeth, Visit visiting. Very good. Ito po yung apo naman, apo naman ni Digong. Lang ko sa visit ko. 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, I think, kung pwede lang sana, he would be released at interim release, granted sa kanya. Kita nyo, yun talaga gusto nila. Magkaroon ng interim release at house arrest na lang, mga ganyan Yan po talaga kahilingan nila, mga kababayan ko. Biruin nyo, parang kailan lang 6 na buwan na ho yan dyan, kaya lang, yung hinihingi nila hindi ho pagbigyan. Kasi itong ginagawa ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, ni Digong, dyan sa The Hague, yan po yung nagpapahamak talaga sa kanya. Kaya nga kayo, mga tatanga-tanga kayong mga OFW kayo dyan sa may Europa, sobra ang tanga nyo. Alam nyo po ba na yung ginagawa nyo na yan, na pag rarally, pagtitipon-tipon, dyan sa malapit sa ICC, dyan sa The Hague, yan yung nakakapagpasama kay Digong. Hindi kayo nakakatulong, mga tanga. Naiintindihan nyo ba? Ganyan kayo kamangmang Nuknukan kayo ng tanga. Biruin ninyo yan. Kayo yung nagiging dahilan ng pagkakaantala kung bakit ang nagiging desisyon ng ICC ay hindi pumapabor kay Digong. Na yan din ang gustong-gusto ni Sara. Yan. Huwag kayong maniwala kay Sara dahil si Sara, pasikreto, nagalit sa tatay niya. Lahat ginagawa niya para hindi na makalabas. Yung si Digong, pero kayo ang sinisigaw nyo, makalabas. Niloloko kayo ni Sara Hindi nyo magets na niloloko kayo ni Sara? Ewan ko sa inyo. Mahihina nga yung mga ulo nyo. Tuloy. Okay na sa amin. Okay na sa amin. Sa inyo, okay. Paano sa mga biktima? Wala. Hindi okay sa mga biktima yan, ate. Ate Elizabeth, sorry hindi okay sa mga biktima yung gusto nyo. Ang nais ng mga biktima, at ayan na nga, nasampahan na nga ng kaso, na formal nang naisampang ng kaso, itong si Digong, wala na. Sabi ko sa inyo,
malabo na talaga noong pa man, sinasabi na natin, malabo na makalabas si Digong kaya mag-uwian na kayo. Wala na kayong magagawa. Kundi hintayin na lang si Digong na mamatay dyan sa ICC at iuwi nyo yung abo. Ganon. Oh, yun na lang ang tanging paraan para maiuwi nyo si Digong, yung maiuwi nyong abo. Oh, hindi nyo na maiuwi na buhay yan. Maniwala kayo. Paulit-ulit na lang na sinasabi natin yan. Kailanman hindi nyo na maiuwi ng buhay si Digong dahil dyan na yan mamamatay sa ICC. Oh, paulit-ulit Noon pa sinasabi na natin lagi Oh, di ba? So eto na mga kababayan ko, puntan natin to si Ping Lacson. Kinampihan po si Remulla sa kanyang pakikipagbakbakan kay etong si Marcoleta mga kababayan. Tong si Marcoleta. Oh, na alam nyo, tong si Marcoleta walang ginawa to, manggulo sa hearing Oo. Meron po ba kayong natandaan na naging maayos yung hearing diyan sa Senado? Kahit po nung siya yung namuno hindi rin ho nagiging maayos Ano po? May pinipili po ba? Di po ba si Tulfo nakaalitan niya rin? Ngayon, nang nakaraan ang nakaalitan si Ping Lacson. Abay, inuna agad Ang ganda-ganda sana ng hearing, inunahan mga kababayan ni Marcoleta ng kanyang hindi mo alam kung saan niya dinadampot yung kanyang pinaglalaban. Tapos napagtripan si Remulla. Ayun mga kababayan, pahiyang malalaho lagi Pahiyang malalaho lagi itong si Marcoleta. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit ganyan ang itsura niya. Oo, kasi mukhang laging galit lagi sa mundo, Oo, mukhang laging galit ang Marcoleta sa mundo. Oo, eto. Oo, pasok. Hintayin pa natin yung... Ayan, mga kababayan, eto kasi mga kababayan ko, napakaganda ho ng ipinaliwanag ni Ping Lacson dito. Pakinggan nyo. Kasi kung ihintayin pa natin yung korte magde-decide doon sa parang forfeiture, di ba? Dekada yan. Alam mo, Ted, wala nang abot. Tama yung explanation ni Secretary Remulla, no? Kita nyo mga kababayan ko, kasi ganito, ang pinaglalaban po ni Remulla, mga kababayan ko na kinakampihan po ni Ping Lacson at kinukontra naman ni Marcoleta, na nagkalat ngayon na may mukhang aso, mga kababayan, at sinasabi mga kababayan na nanghihingi daw, sabi ni Montulfo, ng 1 bilyon sa mga diskaya para ipagtanggol niya. Pera-pera din pala kung totoo, mga kababayan ko, pahiyang malala. Oo. Biruin ninyo mga kababayan, kaya pala ayaw na pagbayarin o kunin ang mga pera na isole sana ng mga diskaya. Matagal pala kung idadaan sa proseso. Oo, dekada ho na mangyayari, wala pa ring mababawi ang gobyerno. Kaya nga ho mga kababayan, itong ginawa ni Remulla ay siya ang maggagawa ng panuntunan. May power pala yon ang Department of Justice na gumawa ng sariling panuntunan kung paano babawiin yung pera at kung paano magiging state witness o protektahan itong mga saksi. Oo. Pinahiyan nila si Marcoleta rito. Ayaw lang pahabayan yung usapin. Pero hintay mo yung korte, yung civil forfeiture. Dekada, ano pang aabutin mo sa mga kinita ng mga ito? Na pag-aari naman ng gobyerno kasi government funds ang kanilang nilustay. Kita nyo mga kababayan ko? Di ba? Kita nyo ho? Di ba? Kailan pa natin mababawi yan? Ayaw yatang bawiin talaga ni Marcoleta o gusto niya sa kanya lang mapunta? Mga kababayan? Tama lang, very practical. At saka expeditious yung hinahanap ni Secretary Remulla. Correct. Kaya hindi ko maintindihan ano yung pagtatalunan namin. Tama lang naman yung estado at saka walang nilalabag na batas. Wala naman palang nilalabag na batas Sabi mga kababayan, may binabali daw na batas itong si Remulla Hindi ho siya si Erwin Tulfo magkaiba sila. Sinasabi ni Senator Marcoleta na wala sa batas. Wala nga. Pero DOJ may poder dun
Ano bang pakialam namin kung ano yung pamantayan ng DOJ? Yan, mga kababayan. Kita nyo? Ano bang pakialam mo, Marcoleta daw? Ano bang pakialam yung mga senador sa kung ano yung pamantayan ng DOJ kung paano babawiin yung mga perang ninakaw? Bakit ba? Gigil na gigil ka na para bang ayaw mong mabawi yung kwarta. Ha? Ano ba kasing kasunduan na meron diyan sa mga diskaya na para bang nagiging, sabi nga ni Lacson, nagiging tagapagtanggol ka na. Kita nyo mga kababayan, ano? Sa totoo lang, nagiging tagapagtanggol na talaga sa paningin ng tao, itong si Marcoleta ng mga diskaya. Para ma-admit ang isang testigo o isang akusado man o testigo, sa Witness Protection Program, wala kaming pakialam doon. Kita nyo, wala na pala kayong pakialam doon, no? Maliwanag yan, ha? Ayon mismo kay Blue Ribbon na chairman. Ping Lacson. Na, ewan ko, siguro bitter na bitter dito kay Lacson, ano? Dahil ilang beses na hong naipapahiya yan, ni Lacson. Sabi ko nga, nung impeachment, abay nagbabanggit ng kung ano-anong mga batas si Marcoleta pero wala naman po sa kanilang rules. Binutata ni Lacson yan si Marcoleta. Alam nyo, galing-galingan mga kababayan, galing-galingan si Marcoleta. Tapos nabubutata ng mas magagaling sa kanya. Again, Your Honor, in case magkaroon nga ng grave abuse of discretion, questionin mo. Yes. Idulog ba sa korte? Opo, yes sir. Questionin mo. Opo, yes sir. Hindi sa Blue Ribbon. Hindi sa Blue Ribbon. Doon ka sa korte, Marcoleta pumunta. Ngayon, alam mo na. So ngayon, mga kababayan ko, papaalam na ako. At maghahatid pa ako, mga kababayan. So muli, mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya. Ako po ang inyo, bangan nyo, mga kababayan. Si Yusek Bernardo, magsasalita na humamaya. Naku, mukhang yung mga nagagalit sa akin, kung bakit ako hindi pumapabor kay Speaker Martin, dyan yun na ho malalaman kung saan ako nang gagaling. Abangan nyo ho, mga kababayan. Abangan nyo kung saan ako nang gagaling, baka ho mamaya mabanggit na yan. So muli, mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Severa.